Kayo po ba ay isang ina or ama na may bagong panganak na sanggol? Whether ang inyo pong sanggol ay full-term, preterm, or may low birth weight or timbang, ano nga ba ang benepisyo ng kangaroo care sa sanggol at maging sa paglaki niya bilang young adult? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Kilalang kilala po sa healthcare system ang tinatawag na kangaroo care or yung complete na tawag po dito ay kangaroo mother care or KMC. Ito po yung paraan kung saan nagkakaroon ng skin-to-skin contact or balat sa balat na contact ang nanay at ang kanyang sanggol. Binubuhat or kinakarga po ng nanay si baby na nakadiaper lamang or kung kailangan po ay may sombrero sa ulo ang sanggol para hindi po ito masyadong lamigin at nilalagay si baby sa kanyang dibdib, sa dibdib ng nanay. Maganda po kung dito sa may gitna ng ating dibdib para naririnig ng baby or ng sanggol ang tibok ng puso ng kanyang ina. Tandaan po na ang nanay, kailangan bukas din ang kanyang dibdib. Ito po ay kailangang magkaroon ng skin-to-skin contact between sa ina at ng kanyang sanggol para makuha ang mga benepisyo nito. Then, kung malamig yung kwarto, pwede po mag-wrap ng blanket sa likod ng sanggol at ng nanay. Basta po ang mahalaga na may skin-to-skin contact sa dibdib ng nanay at sanggol. Ang duration po nito ay at least 1 hanggang sa 2 oras araw-araw at ito po ay maaaring gawin up to kahit 3 buwan or 12 weeks na ang sanggol. Nadiskubre po itong kangaroo care noong 1970 sa Colombia dahil noong panahon na yon ay ang daming sanggol na preterm ang naiipanganak at hindi po sila nakakasurvive. Simula noong ginawa nila itong kangaroo care, dumami na yung nakasurvive na sanggol na preterm babies at sila ay talagang nag-thrive or gumanda ang kalusugan ng mga sanggol na yon. Ito pong kangaroo care ay backed by a lot of scientific studies at kahit dito po sa Amerika, ito ay iminumungkahi or ipinopromote sa mga ospital dito. Tandaan po na itong kangaroo care or kangaroo mother care ay hindi lamang limited para sa mga preterm babies or doon sa may mga low birth weight, kundi ito rin po ay pwedeng gawin doon sa mga malulusog at full-term na sanggol. At the same time, even ang tatay or ama ng bata, siya po ay pwede rin itong gawin sa kanyang anak. Ano nga ba ang mga benepisyo ng kangaroo care sa newborn or bagong panganak na sanggol? Una ay nagiging stable po or maganda ang ritmo at lakas ng tibok ng puso ng sanggol. Ikalawa, nagpapaganda po ito sa paghinga or breathing pattern ng sanggol, lalo na po kung ang baby ay preterm na ipanganak, maaring hindi pa po ganoon ka well-developed kasi ang kanyang baga or lungs. Ikatlo, nakakapag-improve din po ito ng oxygen, nung daloy ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ikaapat, mayroon din pong less risk sa pagkakaroon ng infeksyon at makaranas ng pain ang bata. Ikalima, nakakatulong din po itong kangaroo care sa pagkakaroon ng stable na temperature o temperatura ng bata dahil hindi pa po well-developed ang hypothalamus. Ito po ay parte ng brain natin at risk po ang mga sanggol na makaranas ng hypothermia o ito po yung pagbagsak ng kanilang temperatura ng katawan. Ang mga posibleng komplikasyon po ng hypothermia sa sanggol ay biglang pagbagsak ng kanilang glucose level sa dugo or sugar level sa dugo. Ito po yung hypoglycemia, respiratory distress syndrome, jaundice at metabolic acidosis. Ang mga ito po ay medical emergencies. Ika-6, mas nagiging maayos po ang tulog ng sanggol. Ika-7, mas mabilis ang pagtaas ng kanyang timbang. Nababawasan rin po ang sobrang pag-iyak ng sanggol kaya hindi po siya magiging masyadong irritable. Number 9, makakatulong din po ang kangaroo care o itong skin-to-skin contact para ma-establish yung breastfeeding sa nanay. At number 10, mas maaga po na makakalabas generally ng hospital ang sanggol lalo na kung siya ay nailagay sa incubator dahil sa kakulangan sa buwan. Ano naman ang benepisyo ng kangaroo care sa kanyang magulang? Ang una po dito ay pinapatibay nito ang bonding or yung relasyon sa pagitan ng magulang at anak. Ikalawa, pinapalakas nito ang gatas sa dibdib ng ina.
Ikatlo, pinapataas nito ang kumpiyansa ng ina at ama para maalagaang mabuti ang kanilang anak. Ikaapat, pinapatibay nito ang sense of self-control ng ina at ama. May benepisyo ba ang kangaroo care kahit lumalaki na ang sanggol or bilang siya ay isang young adult na kapag siya'y tumanda na? May ilang scientific studies po ang nagsasabing ang benepisyo ng kangaroo care ay higit pa sa benepisyong ibinibigay nito kapag siya ay sanggol. Napag-alaman po nila na yung mga sanggol na nakaranas ng kangaroo care ay may mas malaking size ng tinatawag na gray matter sa kanilang utak. Itong gray matter po ng ating utak, ito ay mahalaga sa pagproseso ng ating mga sensations, perceptions, ng ating voluntary movements, learning or yung kakayanan nating matuto, sa ating pagsasalita or speech, sa ating cognition or yung mental process para po tayo ay maka-acquire ng bagong mga kaalaman at para maunawaan natin at ma-organize yung ating mga thoughts at experiences. Itong mga taong nakaranas din po ng kangaroo care ay may mas malaking size ng basal nuclei at cerebellum na bahagi ng kanilang utak at ang tinatawag na white matter ay mas well organized. In short po, ang kanila pong utak ay may mas magandang structure. So, napag-alaman po ng mga researchers na itong mga taong nakaranas ng kangaroo care, nung sila ay sanggol pa, sila ay may mas mataas na level ng talino, attention, so mas nakakapag-focus po sila at ang kakayanan po nilang mag-focus ay makaka-apekto rin sa kanilang academic at job performance. Sila rin po ay may mas matatag na memorya at mas may magandang coordination. Ang lahat po ng ito ay makakaapekto sa overall na kalidad ng buhay ng isang tao. Paalala po, kung kayo po ay magsasagawa ng kangaroo care sa inyong sanggol or newborn, una po, alisin at huwag gumamit ng cellphone or ng anumang gadget. Kailangan pong mag-focus kayo sa time ninyo at ng inyong sanggol para hindi po kayo ma-distract. Ikalawa, kailangan din po na wala kayong sakit tulad ng trangkaso at kayo po ay malusog or healthy. Kung masama po ang pakiramdam nyo, mas makakabuti na ipagpaliban ang kangaroo care. Ikatlo, makakabuti po na gawin ang kangaroo care for at least 60 minutes or 1 oras kada session. Ikaapat, siguraduhin din po na malinis ang inyong katawan. Huwag pong maglagay ng pamango or cologne. At iwasan din po ang kangaroo care kung kayo ay may rashes or anumang sugat sa inyong balat, lalo na po sa inyong dibdib. At ikalima, huwag pong manigarilyo bago magsagawa ng kangaroo care sa inyong newborn dahil meron po tayong tinatawag na third-hand smoking. Ito po yung nakakalanghap pa rin ng mga residual na makakapinsala or harmful na substances yung mga taong malapit sa inyo dahil itong mga substances po na ito na matatagpuan sa sigarilyo ay naglilinger pa rin sa kwarto, sa inyong buhok, sa inyong damit o sa mga furnitures or kagamitan na na-expose po noong time na naninigarilyo kayo. Yun pong second-hand smoking naman, ito yung nakakalanghap ang katabi nyo ng smoke or usok mula sa inyong sigarilyo at the same time na kayo ay naninigarilyo. So kahit hindi po siya naninigarilyo, let's say yung inyong asawa or inyong anak, sa second-hand smoking po, siya rin po ay nakakalanghap ng mga harmful substances na ito. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog Health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at ako po ang creator ng Tagalog Inspirational Talks at maraming salamat po sa inyong panonood.